news and everything on it. Discussions on relevant issues. Made better. One Radio News Online. Ang gabos na mga bagay nadadara sa Orola, tamang desisyon sa lambang diskusyon, daing halong duda. Legal sana ang programang giya sa mga kahapotang kaipuhan nin kasimbagan. Aramon ang mga bagay-bagay sa Legal sana. Kaiba si Attorney Randy Blanza. Legal sana sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na! Sa isang kulungan bakal ay may taong Magandang hapon po uli. Nice to be back. Medyo matagal-tagal din tayong because of these holidays. So sa ngayon po muli po tayong inihandog ang aming programa Legal Sana dito po sa One Radio Online. Magandang hapon po sa ating mga taga-subaybay sa Facebook Live at sa ating mga tagapakinig. Isang oras na naman po tayong magsasama-sama ngayong araw para matuto at mas maintindihan pa natin ang mga batas na nakakapekto sa araw-araw nating pakikisalamuha sa kapwa. Sana po sa edisyon na naman ngayon, marami na naman po tayong bagong matututunan sa batas. At dahil pinapaalala ng ating programa, sa bawat po desisyon na ating gagawin, sa pagtataguyod ng ating mga karapatan at pagkilala rin at pagrespeto sa karapatan ng iba, lagi nating pinapaalala na dapat laging legal. Legal sana. Doon tayo sa naaayon sa batas. So, katatapos lang po ipalabas ang resulta ng 2020-2021 bar exams noon pong isang linggo, Abril 12, 2022. Meron pong 8,241 na mga bagong abogado. So congratulations po sa ating mga bar passers. At yung mga hindi pinalad, hindi ito ang katapusan ng mundo. There is always a next time. Meron nga po akong estudyante, 9 na beses po siyang nag-take. So it took him 9 attempts bago po tuluyang makapasa sa bar exam. Meron naman po akong estudyante, 3 beses po nag-attempt. Hindi sumuko, ngayon ay abogado na. Ang total po na nag-take, sabi sa Supreme Court is 11,402 yung nag-take po ng bar exam. Kaya po ganun karami kasi para po to sa 2 taon, nung 2020 at 2021. Kasi nung 2020, na-postpone po yun because nasa kalagitnaan tayo ng pandemya. At nung 2021, 2 beses po itong na-move. So, nagi po siyang November, naging December, naging January, hanggang tuluyan po siyang yung last na exam date is nung January 2022. Ang passing rate po ngayon na sinasabing isa sa pinakamataas na passing rate sa kasaysayan ng bar exam ay 72.28%. Halos 3/4 ang pumasa. So may mga nagsasabi na baka daw pinagbigyan yung mga kasi dahil sa pandemya, meron pang may nag-post na hindi daw kailangan ng maraming abogado sa Pilipinas. Kumbaga maging masaya na lang po tayo kung ano man ang na-achieve ng ating mga kapatid. Okay, so kung ano man ang magandang kapalaran na nakuha ng ating kapatid, wag na po tayong maging bitter. Hayaan na natin na enjoy nila yung kanilang moment. Okay? So sa mga bago, congratulations po sa mga naging estudyante namin na ngayon ay mga matatawag na naming kumpanyero kumpanyera. Ako po ay nagtuturo sa tatlong eskwelahan po dito sa Albay. So ako po ay nagtuturo sa Bicol College. Ako pong humahawak doon ng civil code, yung law on property, tapos taxation. Sa UST Legazpi, nagtuturo din po ako doon. Matagal na rin akong nagtuturo sa College of Law. At
sa Tabaco College po, matagal na rin po ako nagtuturo sa College of Law, dun sa Tabaco College, at napakasaya ko po nung makita ko yung mga resulta, yung resulta ng bar exam. Maya-maya po, babanggitin natin, gusto kong isa-isa yung mga pangalan ng aming mga estudyante na pumasa dito sa bar examination. Ako po, lubos akong natutuwa dahil yung mga estudyante ko po, after passing the bar exam, sunod-sunod po yung mga messages sa akin personally, nagpapasalamat dahil sa naitulong din natin sa kanilang journey para maging abogado. So, sa ngayong episode po, pag-uusapan natin ang lahat ng ang mga bagay tungkol sa bar exam sa Pilipinas. Ika nga, trivia episode po tayo ngayon. So, syempre po, bago tayo magsimula ng ating programa, nais nating patuloy na pinasasalamatan ang management ng One Radio sa kanilang patuloy na pagbibigay ng oportunidad sa ating programa. Salamat po kina Mr. Manuel Monte Alegre, ang ating Managing Director, kay Mr. Romeo Volante, ang ating General Manager, kay Miss Rosana Osang Bores, ang Station Manager, at kay Mr. Bornasal at Mr. Almohera, ang ating pong mga technician. So, kanina po nabanggit ko proud lang po ako sa mga estudyante ko, kaya gusto ko po isa-isahin sila yung i-congratulate. Unang-una po, eto, mga bagong abogado sa Tabaco College. Andito po yan. So, congratulations kay Attorney Antonio Biglaen, ang founder and president of Tabaco College, for producing 100% passing rate. So, lahat po na nag-exam from Tabaco College ngayong 2020-2021 bar examination ay nakapasa. Kay Attorney Anthony Fraina, manager po siya ng Producers Bank dyan sa Tabaco branch. Kay Attorney Ed Serrano ng Regional Trial Court sa Ligao. At kay Attorney Sheila Mores Baitek ng COMELEC Regional Office. Mga estudyante ko po sila. So, congrats po sa inyo. Sa Bicol College naman po, Bicol College, nagtuturo din po ako doon. So, ako po ay isang lagalag na professor. So, dati rin po ako nagtuturo actually sa Divine Word College. Tapos, naimbitan din ako maging guest lecturer sa iba-ibang mga eskwelahan. Anyway, sa Bicol College po, 15 ang bagong abogado. Congratulations kina Attorney Beverly Baliat, Attorney Jonil Canino, Attorney Richard Chico, Attorney Valerie Joyce Isquera, Attorney Angelica Belladonna Leonor, Attorney Arnie Magdaong, Attorney Janelle May Madrigal, Attorney Charmaine May Miranda, Attorney Wato Rebanal, Attorney Diana Rose Roman, Attorney Rian Borilla, Attorney Vivian Escoto, Attorney Ben Lawrence Balderrama, Attorney Rachel Dalanon, at Attorney Nida Peraha Rian. So, yun po ang mga 15 bagong abogado na na-produce ng Bicol College. Sa UST Legazpi po, medyo mahaba ito. Pasensya na kung mahaba ito kasi po, ang nakapasa sa bar exam sa UST Legazpi, 99. Siyam na po siya, 90 is 99 bagong mga abogado at karamihan po dito, actually lahat to mga estudyante ko. Kaya proud po ako sa kanila. So, ito po yung mga bar passers with exemplary performance. Ito po, kasi po wala na ngayon na top notcher. Yung bar examination simula ngayon, wala nang inililistang top 10 or yung tinatawag natin na bar top notcher. Pero yung Supreme Court, nagpalabas pa rin sila ng mga listahan ng tinatawag natin na bar passer with exemplary performance. Ito yung nakakuha ng grade ng 85 to 90. So, parang po kung sa senior high school, ang ka-level nito, yung mga with honors, with high honors. So, ito po sa yung mga obtained grade of 85 to 90, mataas po to. Sina Arimado Mark Anthony Bryan, si Bradicina Darwin,
Lanzuela Andrew, Maranya Marvin Tony Dulce, Olondris Marie Charlotte, and Romero Leo Nico. Lahat po ito estudyante ko. Lahat po ito, nandilan ko ito, 3rd year, 4th year. So, I'm very proud professor now. Ito po yung mga bar passers ng UST Legazpi lahat-lahat. Sana po kung marinig nyo, congratulate nyo naman sila. So, kung kakilala nyo, congratulate nyo naman because they all deserve to pass the bar exam. Ito po si Abelia Kevin, si Ahmed Mark Sahid, taga-Tabaco po to. Si Alano Lyra Clarice, si Alsaga Miriam Royce, si Anyo Nuevo Erica Faye, taga-Malinaw po ito, mga estudyante ko to. Si Antivola Maria Lorraine, si Antonio Senya Joy, Arasa Aileen, si Arcos Edward, Arimado Mark Anthony Bryan, Arroyo Rodrigo Paulo Avisado Nicole, Asupardo Audrey, Badillo Lope Jr., Baredo Eran, Bartolata Rowena, Bautista Menlin, Belardo Maria Cristina, Belarmino Bernardo at Belarmino Marie Bernardin. Mag-ama po to from Bakakay Albay. So, si Bernardo Belarmino po, ito po yung sinasabi kong I think naka-3 refresher na po ito si Nards. Actually, kaklase ko siya dati sa review. Tapos, nung nagtuturo pa ako sa exam, ano po to, naging estudyante ko pa. So, hindi po sumuko si Nards. So, Sir Nards, attorney na ngayon, Belarmino Bernardo. At yung anak niya po, si Belarmino Marie Bernardin, estudyante ko po ito, take 1. Take 1 po to. So, sabay silang nag-exam na mag-ama at sabay pong nakapasa. Ito po si Belen Saira. Anak po to ni ng ating kasama na si Ho Belen. Taga Malilipot. Mga estudyante natin to. Si Belga Joan Angela, si Belga Carl Jan, Belga Paulino, Belgica Louis, Bernabe Jan Benedict, Bongalos Julian, Bonggalon May, Borlagdatan May Joy, Bradisina Darwin, Brihino Roldan, Brusola Bobis Lara, Bumalay Joan Krista, Burse Fresalba Vir, Caballero Ira Alisa, Kamasis Serlane Ina, Silot Howell, Cledera Kevin, Kulumna Jan Carlo, Coral Laika, familiar po sa inyo to, anak po to ng isang announcer din sa radyo dito sa sa Tabaco. So sikat na sikat po ang nito. Si Coral Laika, yung tapos Declaro Neil Ryan, Delgado Christine Grace, Detesio Jotan, Dilao Karen Rose, Dols Danica Denise. Taga-Tabaco rin to, si Danica Dols. I think taga-Bangkilingan yata to. Isa to sa pinaka nagtatap sa klase nila. I remember siya po ang highest na nabigyan ko ng grade sa mga subject ko. Magaling talaga to. Si Don Christine Jo, Dulyas Carmela Eloisa, Escoto Vivian, Espalmado Rumulo, Espinosa Carl Andre, Estrellado Viena, Estropa Christine Joy, Gapido Anthony Clark, Heronga Andrea Jade, Habla Ana May, Hernandez Carla, Wab Mayra, Ignacio Gilberton, Lagahino Lyra, Lanzuela Andrew. Ito po si Lanzuela Andrew. Yung asawa niya po, actually magkaklase sila ng ng asawa niya. Nauna nang nakapasa yung kanyang asawa. So, napaka-happy po ako kasi po to sa akin, kumbaga close yung mga estudyante ko tong talagang masisipag magsipag-aral. Si Llarena Delanjan, si Longabella, Mary Christine. Ito po si Mary Christine, andun po to sa isang radio station din ngayon.
magaling din po to na estudyante at ngayon ay abogado na. Lovendino Hanilin, Losada Eric, Lusuryaga Maria Teresa Jessica, Magdamit Glessy Ray, Malubag Stephanie, Maranya Marvin Tony Dulce, Marquez Michael Angelo, Masamok John Mark, Monday Rafael Kiran, Monte Victoria Denise, Monson Jessa Marie, Moratalia Maria Cristina, Napokaw Alwin Ray, Navarro Don May, Nokomora Julius, Nol Danica, Olarita Cristina, Olondris Marie Charlotte, Pabia Gestoni, Pasha Cristel Luis, Patente Karen Yu, Karen, Rafanan Salvacion Rañeses Edra Angel, Raimundo Gleisel Reyario, Cyril Elaine, Rehuso Alea Ana Monica, Rian Nilda, Robles Charina, Rodriguez Juna, Rodriguez Kate Cindy, Romero Leo Neco, Salvante Michael Jan, Sirius Leo Jr., Sopsop Ron Christian, Vergara Anastasio Versosa Romeneo, Yuboko Irene. So ayan po so pasensya na po, marami-rami tayong binasa na mga pangalan. Yan po yung mga pangalan ng mga ating bagong kasamahan sa dito sa bar, dito po sa Integrated Bar of the Philippines. Ang kanilang oath taking, I think, sa May 2, 2022 sa Molabisia. So, congratulations po sa inyong lahat. So, ang topic po tayong natin ngayon is mga dagdag kaalaman tungkol sa bar exam. Para naman po kasi every time lumalabas yung bar exam, parang masyadong kumbaga, parang inaabangan lagi ng mga tao, parang gustong alamin kung sino mga nakapasa. Ito yung pinaka-celebrated na exam na talagang inaabangan ng mga tao yung resulta. So, para po mabigyan din natin ng dagdag kaalaman ang ating mga tagapakinig, ang ating mga listeners dito sa at ang ating Facebook live viewers. Ito po yung mga for your information or FYI. Number 1 po, ang bar exam, ang bukod tanging licensure examination sa Pilipinas na hindi ang PRC, hindi ang Professional Regulations Commission ang may hawak. Ang exam po ay exclusively administered by the Supreme Court of the Philippines through the Supreme Court Bar Examination Committee. Ngayon pong katatapos lang na bar exam, ang bar chairman is si Justice Leonen. Siya ang bar chairman at tinawag niya itong best bar ever. So, marami namang na doon, kaya daw best bar ever kasi marami ang pumasa. So, ang una pong bar examination ay ginawa noong 1901. 1901, panahon pa po ito ng mga Amerikano, at ang mga naunang examinees, ang mga naunang nag-take ng bar exam, 13. 13 lang po ang pinakaunang mga bar examinees. Ang bar exam po, ginagawa yan dati every September of the year. 4 na linggo ng Setyembre, naabot ko pa to, yung every September, 4 Sundays of September sa De La Salle University sa Taft Avenue, Manila. Kaya lang po, nung 2010, yung 2010 bar examination, nagkaroon po ng bombahan doon, nagkaroon ng kaguluhan, kaya nilipat ng Supreme Court ang examination mula sa De La Salle University, doon na po sa University of Santo Tomas, doon na to sa may Espanya. Okay? Actually po, nung 2010 bar examination, andun po ako, nakita ko, isa ako sa mga eyewitness doon sa bombahan na yon. Kasi andun mismo ako, nagbabantay kami ng mga bar examinees nung palabas na, nang bigla na lang may sumabog, pillbox, tapos may bigla na lang mga sinugod, mga yung mga casualty.
hindi makapasok-pasok yung mga ambulansya sa dami ng taong nag-aantay doon. Dahil dun sa insidenteng yon, pinagbawal na yung mga parang festival na naghahatid, nagsusundo sa mga examinees. So kaya naging mas mas tahimik yung pag-take ng bar exam. Kasi po noon, parang fiesta kapag last day ng bar examination. Natatandaan ko po noon, paglabas ko sa bar examination sa De La Salle, nasabay ako doon sa grupo ng mga grupo from other school. Pinagbubuhusan po kami ng beer. Andun po may sa labas ng gate, maraming mga mga truck, punong-puno ng beer at bawat lumalabas binubuhusan ng beer. Tapos may nag-aati-atihan at kung ano-ano pang mga selebrasyon on the last day of bar examination. Nung 1999 bar examination, naitala ang pinakamababang passing rate sa kasaysayan ng bar exam. Umabot lang sa 16.59% ang total na passer, or 660 lang ang bagong abogado. Noong 2003 po, yung bar examination, pinaretake yung isang subject ng mercantile law, yung commercial law, dahil sa mga aligasyon na nagkaroon daw ng leakages. Noong 2005, the Supreme Court implemented the 5-strike rule, which disqualify a 5-time flunkers from taking the bar examination. Yung sinasabi po dito sa 5-strike rule, kapag 5 beses ka nang nag-take ng bar exam, forever hindi ka na pwede mag-take. So, unfair na nung 2014, tinanggal po to. Inalis po itong na sa ngayon, kahit ilang beses ka mag-take ng bar exam, pwede. Basta kailangan mo lang mag-undergo ng refresher program. A bar candidate must meet the following academic qualifications. Sino po ang pwedeng mag-take ng bar exam? Number 1, holder of professional degree in law from a recognized law school in the Philippines. Kailangan po tapos ka ng abogasiya. At kailangan yung eskwelahan mo is accredited by the Supreme Court. Kaya po, kung halimbawa gusto nyong mag-abogasiya at yung eskwelahan na gusto mong pasukan ay hindi pa masyadong kilala, hindi mo pa narinig na may nakapasa na, para makasiguro, pwede nyo pong i-check ang mga listahan ng accredited law school sa website ng Supreme Court. Kasi meron pong mga ganon, may mga eskwelahan na nag-o-offer ng certain program, ng certain course, yun pala hindi aprobado ng Legal Education Board. So useless po yun, hindi yun i-honor. Marami na po nitong may mga eskwelahan nang napasara dahil dito na hindi naman pala accredited pero nag-o-offer ng program, nag-offer ng course. He or she should meet the certain non-academic requirement. Number 1, ang pwede lang po mag-take ng bar exam, mga Pilipino. Mga Pilipino lang po. Pangalawa, at least 21 years of age. Kailangan 21 years of age ka. So kahit yung mga mga genius na na-promote, hindi, kailangan may at least 21 years of age. Actually, madali lang naman ito kasi para po makatake ka ng bar examination, number 1, kailangan po muna tapos ka ng at least 4-degree course. Meron kang tinatawag na undergraduate course. At pangalawa, after the undergraduate course, then another 4 years or 4 to 5 years of taking the law degree. Ang tawag na po ngayon is Juris Doctor. Okay, yung JD. Ngayon, ano ba attorney ang magandang undergrad? Kung gusto kong mag-take ng law, gusto kong mag-take ng Juris Doctor or yung dating Bachelor of Law, ano ba ang magandang i-take sa undergraduate para mas mapaganda yung preparation sa pagpasok mo sa College of Law? Actually po, wala naman. Sinasabi dati na maganda daw mag-take ka ng Pol Sci, Philosophy,
AB English, yung mga liberal arts, actually po, wala namang statistics na nagsasabi na advantage talaga yon. Ang sinasabi naman ngayon, mas advantage daw kapag accountancy yung undergrad mo or CPA ka. Actually, okay naman po yun kasi may mga pero at the end of the day, kapag papasok ka po sa law school, pantay-pantay kayo. Okay? Meron pong kahit anong course, graduate ng nursing, graduate ng journalism, graduate ng information technology, kahit ano pong 4-year program, bachelor's degree, allowed po yan na pumasok sa law school. So, paano nga yun? BS Agriculture, Agriculture yung undergrad ko. Walang problema po yun. Basta yung undergrad mo, 4-year bachelor's degree. Paano po kung graduate ako ng 2-year vocational course? Hindi po yun pwede. Maliwanag po ang requirement ng Bachelor of Law na dapat ang undergrad program na tinapos mo is 4 na taon. Pwedeng mag-5, pwedeng mag-6, basta hindi bababa ng 4. So kaya po, para maging abogado, kailangan mong mag-aral ng at least 8 taon. Ganyan po kahirap magtapos ng abogasiya. No? So, may mga nagsasabi na madali lang daw ang pagiging abogado. Bakit hindi nyo subukan mag-take? Bakit hindi nyo subukan pumasok sa law school nang makita nyong hinahanap nyo? Okay? At a resident of the Philippines, kailangan andito sa Pilipinas, satisfactory evidence of good moral character. May good moral. Walang mga kaso, walang mga pending na kaso. Para sa kahit saan mang korte sa Pilipinas para payagan mag-take ng bar examination. So ngayon, yung Philippine Supreme Court, may inisyu silang Bar Matter 1153, pinapayagan na ang mga Pilipino na graduate sa mga foreign law school, yung mga Pinoy po to na nag-aral sa Amerika, nag-aral sa ibang bansa ng abogasiya, pinapayagan na silang mag-exam, nag-bar exam dito sa Pilipinas, provided at least 1 taon mag-aaral dito sila sa Pilipinas na kailangan yung mga 4th-year subject kasi po iba-ibang batas sa buong mundo. Ibang batas natin sa Amerika. Kung ang Pilipinong ito, Filipino citizen, nag-aral sa Amerika, ibang batas ang kanyang napag-aralan. Gusto niyang mag-take ng bar exam sa Pilipinas, kailangan niya ngayon na magklase dito, pumasok dito ng 4th-year program para mabigyan ng authority na mag-take ng bar exam committee. Ang Supreme Court po nag-appoint yan ng Committee of Bar Examiner. Ito po yung mga ito yung gumagawa ng mga test questions. Ngayon, sa bar examinations po, hindi sinasabi kung sino ang examiner. Walang nakakaalam kung sinong examiner, kundi ang Supreme Court lang at yung examiner mismo. Halimbawa po, tinawagan ako ng Supreme Court, Attorney Blanza, ikaw ang kukunin namin na magiging examiner sa taxation. Ikaw ang gagawa ng taxation, ikaw ang magti-take ng ikaw ang mag-check ng mga answer nila. So kapag in-appoint po ako, natural, syempre may bayad po 'yon, hindi po 'yon libre. Kapag tinanggap ko po ang appointment, walang ni isa man ang pwedeng makaalam na ako ang examiner. Kasi kapag may nakaalam, natural, maraming magtatanong sa akin, maraming magpapalakas para pumasa sa subject na 'yon. Nalalaman lang po kung sino ang examiner sa mga subject sa bar examination on the day of release of the result. So, nirelease ang result noong April 12, 2022. Mga bandang alas 11 ng umaga, nilabas yung listahan ng mga examiner alas 10 ng umaga. So, 1 oras bago ilabas yung resulta, saka lang po nalaman kung sino ang examiner. Nung panahon po namin, nung 2007 bar examination, nalaman lang po namin kung sino ang examiner during the oath taking. Kasi pinakilala sa amin isa-isa kung sino ang gumawa ng mga tanong sa bar exam. Okay?
So, the bar exam is conducted on 4 Sundays of the month of November. Ang bar exam po ngayon, bago mag-pandemic, ginagawa yan 4 na linggo ng Nobyembre. 2 subject bawat linggo. So, 8 po kasi ang subject, 8 ang subject sa bar exam. 2 bawat araw, isang umaga at isang hapon. Nagsisimula yan alas 8 hanggang alas 12 kasi 4 na oras pag umaga, tapos alas 2 hanggang alas 5. 3 oras pag hapon. Ganun po katindi ang bar exam. Okay? Natatandaan ko po noon nung mag-take ako ng bar exam, yung last day ko po, actually, muntik na akong dalhin sa infirmary kasi nagsusuka na ako. Ang sama na ng pakiramdam ko. Yung second day of exam, mini-wheelchair na po ako noon. Hatid sundo na po ako ng wheelchair dahil medyo ano po yung physical, nagkaroon po ako noon ng parang yung sa pangangatawan, problema sa pangangatawan, siguro sa stress, sa pagod, lahat-lahat na. So, yung second Sunday, hatid sundo po ako ng wheelchair. So, salamat naman at nakapasa pa rin. So, ang mga subject po sa yung tinatawag natin na bar subject, ito po ang coverage. Political law. Political law, ito po yung mga constitution, administrative law, election laws. Yung civil law, ito po yung obligation in contract, property, family code. Ang dami po niyan. Commercial law, remedial law, labor law, taxation law, criminal law, legal and judicial ethics. 8 po ang subject at napakarami po ng coverage nito. Napakarami pong kino-cover na subject, maraming kailangan pag-aralan, kaya nga po napakahirap pumasa sa bar exam. Okay, so the passing average of the minimum grade, ang pagpasa po sa bar exam, kailangan makakuha ka ng grade na 75%. 75. So, yan ang passing. Pero may mga instances po, binababa yon, lalo na kapag konti ang nakapasa. Like for example, nung 1947, inumuna tayo na tayo. Nung 1947 po, ang passing rate from 75 ginawang 69. Nung 1946, ganun din, ginawang 69.45. Nung 1948, ginawa yan na 70%, pasado na, abogado na. Since 1982, the passing average has been fixed at 75%. So, yun yung naging 75%. Kaya lang po, nung 2007 bar exam, ito po yung taon na pag-take ko ng bar exam. I remember this. Syempre, ito yung taon na nagi akong abogado in 2007 bar exam. Nagi po akong abogado 2008. Lumabas yung result. Nung 2007 bar exam po, ang passing rate, kung i-maintain na 75 daw ang passing rate, ang papasa lang daw is 5%. 5% lang ang passing rate. Kaya po, ang ginawa nun, binaba nung batch namin, ginawang 70. 70 ang passing rate sa bar examination. Kaya po yun naging 16%. 16 from 5% to 6% dahil sa pagbaba ng result ng bar exam. Yung mga kung po, ang resulta ko, ang bar result ko is 77 po ang nakuha ko sa bar exam, yung average. Pasado pa rin kahit hindi binaba. Okay? So, yun po ang sa about sa mga passing average. Binabago po, may mga instances na binababa po to para medyo dumami yung mga passer. Kasi kung mag-strict sa 75, baka konti lang talaga ang pumasa. Yung 3 failure rule, alimbawa, may tinatawag po tayo sa bar examination na refresher program. Kapag ang isang mag-exam, kapag ang isang bar candidate 3 beses nang hindi nakapasa sa bar exam, 3 beses nang nag-take at hindi pinalad,
bago siya payagan na makatake ng pang-apat, kailangan niya muna pong enroll sa refresher program. Ang refresher program po 'yon, parang yan subject sa 4th year. So, ang lang po natin, ako po nagtuturo ako sa refresher program. Ito po yung mga yung mga para mabigyan ulit ng chance yung mga nakatatlo ng take at hindi pa rin pinapalad na muling makapag-take for another 3 attempts. So, kung another 3 attempts naman po, hindi na naman refresher ulit. Okay? Hanggang magsawa. Kasi wala na yung 5-strike rule. Tinanggal na po ito, ang sabi sa 5-strike rule, kapag nakalima ka ng beses mag-take at hindi ka pa rin nakapasa, hindi mo talaga destiny maging abogado. Tinanggal na po yun. Sa ngayon, bahala ka, magsawa ka mag-take ng bar exam hanggang sa makapasa or hanggang sa magsawa ka. The 4-year degree is required before admission to law school. Bago po kayo mag-enroll sa law school, dapat tapos muna ng bachelor's degree. Dati po, nung mga panahon bago, actually prior to martial law era, basta graduate ng undergrad, high school graduate, tapos graduate ng 2-year associate in arts, pwede nang mag-take ng law course. Kaya meron po nun mga abogado, 22 anyos pa lang, 21 anyos pa lang, abogado na. Kasi hindi pa po nun 4 na taon ang required. So, waiting period. Ang examination po sa bar exam, essay. Sinubukan na po dati ng Supreme Court na gawing multiple choice. I think that was 2012, 2013, 2014. Ginawang multiple choice yung bar exam. Kaya lang, yung mga stakeholders, yung mga feedback nun, maganda pa rin daw yung essay type. Yung essay type exam na manually checked by the Committee on Bar Examiner. Kaya dahil po manual, dahil essay yon, matagal talaga bago lumabas ang resulta. Kung November ang exam, usually po lumalabas yan bago magmahal na araw. So ngayon, lumabas yan Martes Santo. Lumabas yung resulta ng bar exam Martes Santo. So matagal talaga yan. May instance pa nga yan, lumabas after Holy Week. Dahil sa dami ng mga nag-exam at mga naantala sa pag-check ng kanilang mga papel. Ang mga papel po sa bar exam, coded yon. May mga number code po yon. Halimbawa, ako po ang examiner. Ako ang mag-check ng papel. Hindi ko alam kung kaninong papel yan. Kasi wala namang pangalan ang papel. Naka-number code lang po yan. So, para naman maiwasan na maging bias yung nag-check ng papel. Noon, parang merong ang issue noon, presidente noon si Erap Estrada, si Joseph Estrada, presidente, nag-take ng bar exam si Jinggoy, yung kanyang anak, yung running for senator ngayon. Nag-take ng bar exam kasi graduate din po ng abogasiya si Jinggoy Estrada. Ang usap-usapan noon, dahil magti-take si Jinggoy, baka i-accommodate, alimba, makuha ni Jinggoy 65 o baka gawing passing rate 65 para makapasa si Jinggoy, maraming madadamay. So, marami pong nag-exam nung panahon na yon. Still, the Supreme Court retains yung 75% passing at hindi rin pumasa si Jinggoy. So, hindi po doon I forgot kung anong taon yun, but ganun po yung yung nangyari noon. Na essay ang examination sa bar exam. Admission of successful bar examinees, yung admission, yung mga nakapasa po, tatlo po ang proseso o tatlo ang stages para tuluyang maging abogado. Number 1, kailangan mong pumasa sa bar exam. Pangalawa, kailangan mong mag-oath-taking. Pumasa ka pa nga, hindi ka naman nakapag-oath-taking, hindi ka pa abogado. Okay, kailangan mo muna mag-oath-taking. Kaya mandatory po ang oath-taking sa bar. Paano po attorney kung halimbawa may sakit or hindi naka-attend sa pwede ka naman mag-request sa Supreme Court ng special oath-taking kahit sa sinong Supreme Court Justice. Solo ka nga lang. So, pupunta ka sa kanyang opisina, doon ka manunumpa bilang bagong abogado. So, pagkatapos po magsumpa, meron po yan na tinatawag na signing to the roll of attorney. Pipirma po doon sa roll of attorney. Ang roll of attorney po yan, napakalaki yan na libro. Parang libro ni San Pedro.
Nandun yung pangalan mo, yung address, yung birthday, yung thumb mark, left right thumb mark, pirma, retrato, yung detalye mo po, yung mga personal details, nakalagay po yun, napakalaki po yun na mas malaki pa sa blatter book ng mga sa mga sa mga presinto ng pulis. Mas malaki pa po doon. So, yun ang So, pass the bar examination, took the oath, take the oath, and sign the roll of attorney. After that, abogadong-abogado ka na. So, you are now authorized to practice law in the Philippines. Kapag hindi ka nakapirma doon sa roll of attorney, hindi ka pa abogado. Wala ka pang karapatan mag-practice ng law dito sa Pilipinas. Okay. Ang bar examination naman po, hindi naman siya naaalisan ng kontrobersiya. Halos lahat naman po ng bagay may kontrobersiya. Ito po yung mga naging mga controversy sa bar examination. Una, noong 1930, noong mga 1930s, yung distant relative ni Imelda Romualdez Marcos na justice sa Supreme Court, distant relative po ni Marcos, nagkataon nakaupo na bilang Supreme Court Justice, nag-resign. Nag-resign po dahil sa controversy, dahil sa bar examination. Si Justice Ramon Fernandez was forced to protect his name and honor when he resigned because of a bar examination scandal. May question po nito doon sa integrity ng bar examination. Nagkataon si Justice Fernandez ang chairman ng bar exam. So, para maiwasan na yung mga spekulasyon na may mga pandaraya at kung ano-ano pa, or para mabigyan ng chance, makabuelo yung investigasyon, kung totoo nga yung aligasyon, nag-resign po yung Supreme Court Associate Justice. Noong November 1979, yung Supreme Court po, sabi ni Justice Pacifico de Castro, nag-order ng bagong examination sa labor and social legislation and taxation. Pinaulit yung exam sa labor law at sa labor law, social legislation at taxation law. Dalawang subject nag-ulit yung mga nag-exam. Kasi nagkaroon ng kontrobersya, nagkaroon ng mga aligasyon ng leakage. Totoo po bang leakage? Actually, nung nagtitake po ako ng bar examination, 2007 bar exam, habang andun po kami sa yung tinatawag na pre-week, a week before the bar examination, maraming kumakalat na mga galing sa yung mga tinatawag na green notes, yellow notes, purple notes, kung ano-ano, at sinasabi, yun daw ang lalabas sa bar exam. And even during the during the actual bar examination po, nagtitake kami ng bar examination umaga. Tapos may 2 oras yun na pahinga. Yung 2 oras na yun, merong mga maglalabas ng mga notes na sabi, yun daw ang lalabas ng exam paghapon. Sabi ko, bahala kayo. Wala na akong oras para mag-aral ngayon. Nandito ako para mag-exam. Kumbaga, nag-aral na ako sa law school, nag-aral na ako sa review. Andito ako, hindi ko na ibabother yung sarili ko na mag-cramming because of that. Marami po talagang lumalabas ng ganon. Even po nun sa amin sa CPA board examination, marami rin po akong na-encounter na ganon na mga sinasabi na yun daw ay leakage. So, I don't know kung totoo yun, kung talagang tunay yun, kasi hindi ko naman nabasa. Actually, yung isa, yung sa taxation law nun, binasa ko, nung lumabas yung exam, ang layo. Ang layo naman yung sinasabing leakage, tapos yung actual bar exam namin sa taxation, ang layo, wala man lang ni isa na lumabas sa bar exam. Pero eto nga po, nung November 1979, nagkaroon po ito ng massive cheating, yung massive allegation of leakages. Kaya, ang ginawa po nun ng Supreme Court, pinaulit. Gumawa ng bagong examination at nag-exam ulit sa 2 subject sa bar. Nung 1982, the Supreme Court 14 justices resigned. 14 sa Supreme Court justices ang nag-resign dahil sa allegation na bar examination result fixing. Ang allegation po kasi dito,
yung isa sa mga Supreme Court Justice, yung kanyang anak, nag-exam, nag-take ng bar exam. At merong aligasyon na yung tatay, who is a sitting Associate Justice that time, kinausap niya yung kanyang mga kasamahan. Kinausap yung kanyang mga kasamahan at tinatanong kung kumusta yung resulta ng kanyang anak. Bawal po yun, unethical po yun sa isang maestrado na magtanong ng resulta ng exam ng anak. Kasi po, ang Supreme Court Justice natin, 15, 15 yan. Isa lang po dyan ang appointed as chairman. Isang appointed as chairman, siyang chairman ng bar committee. Yung 14, wala yan na pakialam. Ngayon, yung chairman na yun, yung isa doon sa 14 na walang pakialam, ang anak niya nag-take ng bar exam noong 1982. At dahil sa pagtatanong na yon at dahil sa pag-uusisa na yon sa kanyang mga kasamahan, nagkaroon ng akusasyon ng pamimressure, ng pambabraso. Kaya dahil sa insidenteng yon, 14 na justices ng Supreme Court ang nag-resign. So, ang natira lang yung Chief Justice. Ferdinand Marcos accepted the resignation and appointed new justices. So, sabi dito, Chief Justice Enrique Fernando umiyak sa news conference yung Chief Justice noon at inako ang responsibilidad at yung mga nachika na ni-recheck na ulit at pinalitan yung exam ng anak ng justice ng Supreme Court. So meron pong mga ganitong mga kontrobersiya din sa ating bar examination. Si Associate Justice Purisima, chairman of the bar committee, did not disclose that his nephew who was taking the bar examination in that year. Meron pa pong na isa pang maestrado, isa pang justice ng Supreme Court, meron pa lang siyang pamangkin, nag-take din ng bar exam that year. Hindi niya pinaalam. Hindi niya pinaalam sa kanyang mga kasamahan. Bawal din po yun, unethical din po yun. So, kailangan etong mga Supreme Court Justices, kung may kamag-anak sila, kailangan malaman ng kanilang kasamahan. Para naman, alam ng bar chairman kung paano i-handle ang sitwasyon at hindi sila maakusahan ng favoritism. No? So, nung 2003, yung 2003, the Supreme Court per a bleary-eyed Associate Justice Jose Vitug annulled the test result of mercantile law after confirmation of what could be the most widespread case of cheating on the 104-year-old bar examination. Ito po yung talagang nag-leak po ito. Nag-leak yung napatunayan po to, nagkaroon ng cheating, nagkaroon ng pandadaya. Kasi po, if I remember it right, 2003, na po ako niyan, second year na ako niyan na estudyante sa College of Law. Ang nangyari po nun, ang chairman si Justice Bitug. Tapos, yung isa sa mga examiner, medyo na siya, matanda na, hindi siya well-versed sa mga computer, sa mga ang kanyang ginagamit na computer, nakalink doon sa kanyang mga empleyado. Kumbaga, yung kanyang staff, parang merong connection, yung kung ano man ang nandun sa kanyang sa kanyang desktop, sa kanyang computer, nakokopya nung kabilang computer ng kanyang staff. At yung staff na yon ang nagprint at nagbenta ng mga test questions. Napatunayan na po ito, napatunayan na ganun yung nangyari, kaya nga po ininvalidate yung buong exam sa commercial law. So, isang subject lang naman to. Hindi naman ininvalidate buong exam, but isang subject lang naman sa commercial law. Okay. Eto pong bar topner, tuwang-tuwa tayo, gusto nating malaman kung sino ang nag-top sa bar exam. At ang top notcher po dati, pinapublish yan, top 10. But starting today, starting 2020-21, ang ngayong bar examination, pass or fail na lang. Wala na, hindi mo na malalaman kung sino ang nag-top. So,
Ang ano lang po nito, from 1913 to 2019, nung magbago mag-pandemic, ito po ang mga eskwelahan na mga nakaproduce ng top 1. Ito po yung tinatawag na heavyweights sa bar examination. Number 1, University of the Philippines. 49 na po ang kanilang naging top 1. UP. Pangalawa, Ateneo de Manila Law School. May 23 na silang naging top notcher. San Beda College of Law, 8. Philippine Law School, 5. 5 na po sa Philippine Law School. University of Santo Tomas, yung sa Manila, 4. Far Eastern University, FEU, 4. University of Manila, 4. University of Cordilleras, 2. San Beda College, Alabang, 2. Other law school, 1. Ito po yung estudyante ko, si Dayan Azores, yung 2019 bar examination. Siya po yung nag-top notcher. So, halos po kung mapapansin nyo, lagi na lang ang nagtatap, UP, Ateneo, San Beda. Ang tawag po dito, ang tawag dito, ito yung mga heavyweights sa bar examinations. Okay? Basahin ko po yung mga naging bar top notcher from 1903 to 2019 at alamin po natin, tingnan po natin kung from among the bar top notcher, kung sino sa kanila ang nagkaroon ng kumbaga magandang karera at naging sikat or naging malaki ang naging contribution sa ating bansa. Ito po yung mga naging bar top notchers natin. Etong mga naging bar top notchers. Jose Quintos, Manuel Rojas. Kilala natin to si Manuel Rojas. Manuel Goyena, Francisco Villanueva, Paulino Gullas, Felipe Ismail, Alejo Labrador, Gregorio Anonas, Adolfo Brillantes, Pablo Payawal, Amando Velila, Roque Diquitado, Roberto Concepcion. Roberto Concepcion, Supreme Court Justice po to. Rafael Dingalasan, Eugenio Perez, Cesar Quintanar, Filomeno Pascual, Lorenzo Sumulong, Tekla San Andres. Taga-Tabaco po to. Napangasawa po nito ni Senator Victor Siga. Si Tekla San Andres. Jose Luterio Hermehildo Atienza Lope Kimbo, Marciano Catral, Enrique Estrellado, Diosdado Macapagal, yung dati nating naging presidente, yung tatay ni Gloria Macapagal Arroyo. Cecilia Muñoz Palma, dati po itong naging Supreme Court Justice. Emmanuel Pelaez, naging senador to. Ferdinand Marcos, top notcher po. Totoo po yung kwento na top notcher si Marcos. Ang hindi lang po totoo, siya ang may pinakamataas na bar rating. Mamaya po i-discuss natin kung sino mataas. Hindi po 92 ang nakuha ni Marcos, may nakakuha ng 95. So, kaya nga yung junior, kaya nga po kaya merong mga conspiracy theory na hindi yan totoong anak kasi daw bakit napakatalino yung tatay, yung anak parang walang nakuhang talino. Anyway, Claudio Tihanki. Si Claudio Tihanki po, Supreme Court Justice din to. Emet Shea, Jovito Salonga, Jose Jokno. Mga kilalang senador to. Pareho po sila top notcher at sabay pa silang naging top notcher. Tie po ang dalawang to. Nag-tie sa result ng exam. Gregoria Cruz, Pedro Yap, Amerfina Melesio Herrera, Supreme Court Justice din to. Manuel Montisilio, Anacleto Mangaser, Carolina Grino, Vicente Aksay, Pedro Samson Animas, Leonardo Amores, Florence D. Regalado. Ito po si Florence Regalado. Ito may pinakamatas na bar exam. Nasa 96 something to. Ang kanyang record sa bar exam. Dating justice din po to ng Supreme Court. Si Thomas Matic, Francisco Catral, Gregorio Castillo, Manuel Abelio, Agustin Benitez, Ismael Andres, Avelino Cruz. Avelino Cruz nagi po tong National Defense Secretary nung panahon ni Gloria Arroyo. Jogracias Eufemio,
Cornelio Gison, Jesus Castelo, Victor de la Serna, Roberto San Jose, Rodolfo Robles, Oscar Globasa, Ronaldo Zamora, congressman po to, si Ronaldo Zamora, Romulo San Juan, Henry Villarica, Januario Soler, Vicente Solis, Arturo Brion, Nicanor Padilla, Enrique Tehanqui, Virgilio Gesmundo, Cosme Rosel, Gregorio Batiller, Rafael Lagos, Irene Ragodon Guevara, Ray Espinosa, Manuel Antonio Tehanqui, Richard Chu, Janet Susan Peña, Lawrence Go, hindi po to yung senador, iba po yun, Lawrence, iba, hindi po ito. Mario Victoriano, Maria Yvette Navarro, Gilberto Eduardo Gerardo Chodoro Jr. Ito po si Gibo Chodoro. Top notcher po talaga ng bar examination, si Gibo Chodoro. Aquilino Pimentel III. Ito po si Coco Pimentel. Top notcher din po sa bar exam si Coco Pimentel. Joseph San Pedro, Jaime C. Ana Lea Fidelis Castañeda, Francisco Noel Fernandez, Leonor Dikdikan, Patricia Ann Progalidad, Maria Cecilia Hernandez, Janet Abuel, Edwin Enrile, Florin Hilbay. Si Hilbay po yung dating Solicitor General. Eliseo Zuniga, Rodolfo Maria Fonferrada, Arlene Mañeja, Enas Eli Diaz, January A. Sanchez, Joan De Venecia, Noel Neil Malindan, Mercedita Ona, si Mercedita Ona, kabatch ko po to, 2007 bar exam. Rudy Lardisabal, Rainer Paul Yebra, Cesario Antonio Singson, Raul Angelo Atadero, Ignatius Michael Ingles, Nelson Pangan, Irene May Alcobilla, Rachel Angeli Miranda, Karen May Calam, Mark John Simondo, Sean James Bora, at May Dayan Azores. Yung pang-last po, yung 2019, si May Dayan Azores, inaano ko nga to, sabi ko niya ako, May, pag hindi na binalik ang top 10 sa kasaysayan ng bar examination, ikaw ang magiging last na bar top notcher sa history ng bar examination. Estudyante ko po to si May Dayan Azores. She's a CPA lawyer din. Dating nagtatrabaho sa COA, Commission on Audit, dyan sa Region 5. Tapos, ngayon parang reviewer siya, tapos nasa practice. Highest and lowest top notcher grade. Ang pinakamataas na ang may mga pinakamataas na grade sa bar top notcher. Ito po si Claudio Tehanqui. Nagi po itong Supreme Court Justice, Chief Justice. Ang kanyang grade 94.35. Ang sumunod po sa kanya si Jovito Salonga at Jose Jokno. Pareho po itong mga matitinding mga senador. Ang kanilang pong grade, nag-tie po sila noong 1944. Ang grade nila, 95.3. The bar was raised a few notches. Si Manuel Montesillo, 95.5. Tapos, noong 1949 bar exam, si Anacleto Mangaser, 95.86. Tapos, ayun po si Florence Regalado, I think 96 yata yon, hindi ko nakita yung niya. Si Ferdinand Marcos po, ang nakuha niyang grade, 92.35. Kaya po yung kiniklaim na siya ang pinakamataas, fake news po yun. Pero ang totoo po doon, siya ay talagang top notcher noong 1939 bar examination. The lowest grade obtained, ang pinakamababa po na grade na nakuha ng isang top notcher nung batch namin, 2007 bar examination. Ang top notcher po namin noon, taga Ateneo de Manila, si Mercedita Ona. Ang kanyang nakuha pong grade, 83.55. Ang grade ko po noon, 77. Sabi ko, kung naging 80 noon ako, baka nakasabay na sa top. So, anyway, ang hirap po talaga kasi noon ng I remember nung nag-take kami, yung noon, ang pinakamahirap po talaga doon, yung criminal law.
criminal law, 10 lang ang tanong, 10 points each. So pag nagkamali ka ng isa, wala na. Tatlong tanong lang dun ang magkamali mo, bagsak ka na. Sa lahat po ng mga top-notcher na babae, ang may pinakamataas si Amorfina Melencio ng UP College of Law at nagirin pa siyang justice ng Supreme Court. Ang grade niya noong 1947 ay 93.85. Okay. So sa atin po mga presidente at vice-presidente, mga abogado na naging presidente at vice-presidente, si Manuel Rojas, ang ating presidente, 5th President of the Philippines, first placer po siya, top-notcher po siya nung 1913 bar exam. Si Diosdado Macapagal, nagi po siyang first placer noong 1936 bar exam. Si Ferdinand Marcos, first placer, 1939 bar exam. Si Jose P. Laurel, ang ating pangatlong Pangulo ng Pilipinas, second place, top 2, 1915 bar exam. Elpidio Quirino, ang 6th President of the Philippines, top 2, second placer din noong 1915 bar exam. Si Sergio Osmeña, ang 5th President ng Pilipinas, second placer din po yan ng 1903 bar exam. Si Manuel L. Quezon po, ang ating pangalawang Pangulo ng Pilipinas ay 4th placer noong 1903 bar exam. Si Carlos P. Garcia, ang pangwalong presidente ng Pilipinas, 7th placer noong 1923 bar exam. Si Emmanuel Pelaez, ang pang-anim na vice president ng Pilipinas, first placer 1938 bar exam. At si Arturo Tolentino, ang naging vice president din po siya, second placer 1934 bar examination. Kaya nga po ito yung yung noong unang panahon ng mga naunang ang mga nananalo po sa presidente, vice-presidente, senador, mga top-notcher na abogado, mga Sa ngayon po, ang nananalong mga senador, mga kung ano-ano, may artista, may boksingero, may comedian, lahat-lahat na. So nawala na yung glamour ng mga bar top-notcher at napalitan na ng kung ano-ano. So I don't know kasi hindi naman po ako nabuhay nung panahon na yon, pero sabi daw noon kapag may mga Senate session, ang ganda ng makinig ng mga debate, ang ganda manood ng mga debate kasi clash of the intelligence. So ngayon, ayaw na makipagdebate, ayaw na magpa-interview kung ano-ano na lang ang rason. Ito po yung mga senador and representatives that also mga dating bar top-notchers. Ito po, Manuel Rojas, naging din siyang Senate President at Speaker of the House. Si Manuel Quezon, naging Senate President din. Si Priano Primicias, dating Senate Majority Floor Leader at 6th placer sa bar exam. Arturo Tolentino, naging Senate President. Jovito Salonga, naging Senate President. First placer, 1944 bar exam. Neptali Gonzales, Senador, 9th placer, 1949 bar exam. Ernesto Maceda, former Philippine Senate President, 10th placer, 1956 bar exam. Franklin Drelon, 3rd placer, 1969 bar exam. Lorenzo Sumulong, 1st placer, 1929 bar exam. Jose Jokno, 1st placer, 1944. Rene Sagisag, Senator, 6th placer, 1963 bar exam. Coco Pimentel, Philippine Senator, 1st placer, bar exam, 1990. Sergio Osmeña, 2nd placer, 1903 bar exam. Jose Yulo, Speaker of the House of Representatives, 3rd placer, bar exam. Antonio Eduardo Nachura, former Sama Representative, 7th placer, 1967 bar examination. Ronaldo Zamora, top-notcher, 1st placer, 1969 bar exam. Prospero Nograles, Speaker of the House of Representatives, 2nd placer, 1971 bar exam. Arturo Brion, Assemblyman, Philippine National Assembly, 1st placer, 1974 bar exam. Gilberto
Eduardo Gerardo Chudoro, Gibo Chudoro, former Tarlac representative, first placer, 1989 bar exam. Jose Laurel, former senator, second placer, 1915. At Laila de Lima, former justice secretary, 8th placer, 1985 bar examination. So, parang ang dati, ang ating Kongreso, ang ating House of Representative, Senado, Vice President, President, parang yung mga bar top notchers, yun ang parang eto yung kanilang napupuntahan. So sa ngayon, parang may mga merong nag-espouse na sana daw ibalik yung meron naman nagsasabi na ayaw na nila sa abogado kasi daw ang mga abogado pampagulo. Sabi nga, maraming galit sa abogado. Everyone hates a lawyer unless you will need one. Pag kailangan mo ng abogado, yon biglang bumabait. Marami pong actually po, maraming namumuhi sa mga abogado, I don't know. Siguro may masamang karanasan or kung ano man o mga naririnig na mga negatibo laban sa amin. Ang sinasabi lang po namin, hindi lahat ng abogado nagmumura. Hindi lahat ng abogado nagsasabi ng bobo. Marami rin pong matitino. Ang na-highlight lang yung mga yung mga masyadong gustong sumikat sa media, gustong mapag-usapan na kung ano-ano na lang ang ginagawa. Mas marami pa rin po ang matitinong abogado. So, hindi naman po lahat naman lahat naman po ng profesyon merong matino at meron ding hindi gaano. So, wag niyo sana po wag niyo i-generalize. Kasi actually po ako personally nung pumasa akong abogado, maraming galit sa akin. Wala nga akong ginagawa, hindi ko nga alam kasi daw ang mga abogado, mga sinungaling, mga babaero, mga mukhang pera. Hindi po lahat. So, ganun po, sabi ko nun, kabago-bago pa lang ako, paano ako naging mukhang pera, wala pang akong naging kliyente. Kasi, parang na-stereotype kami, yung mga magkaroon po tayo ng open-mind din, na wag niyo naman kaming husgahan ng profession namin kasi marami din naman ng naitulong sa pag-unlad ng ating bansa ang aming profession. Kasi ang sinasabi is ang law, we are vanguard of justice. Kami yung tagapangalaga ng hustisya. So I don't know kung mag-react mo diyan. But that is it is our profession and we love it. Okay? So, malapit na tayong magtapos ng programa. Anyway, sa ngayon po, siguro, batiin ko na naman po yung tatlo kong pamangkin na laging nanonood. Natutuwa po yun lagi kapag naririnig lang kanilang pangalan dito sa ating programa. Gabriel James, Princess, at si Bornok. De ka magpararing-sal dyan. Nabati ko na kayo. Doon sa aking mga sa ating mga tagapakinig dyan sa mga barangay sa Malilipot. Salamat po sa patuloy niyong pag-antabay. Eto po, basahin ko muna yung mga comments para naman natin, ma-recognize. Ayon po kay Christian Abrera, maray na hapon, mga One Radio. Salamat po, Christian Abrera. Maray na hapon, Tabi, crossing Mayon po. From Jade Berano. Good afternoon po from Pabski Cornelio. Maray na hapon po, Tabi, Tindugo na, Caloocan, pabati po kay Manoy Madjo Vasquez. Salamat po from William Barquilla. Hi po, attorney, may idudulog po sana ako sa iyo. Sana po batulungan mo po ako sa iyo. Chat mo na lang po ako sa madali lang naman mahanap ang aking Facebook account. So, o kaya pwede naman po kayong bumisita sa aking opisina sa Malilipot. Punta lang po kayo doon sa may market site, tanungin niyo lang kina Attorney Blanza. Ituturo na po kayo noon. Good afternoon, attorney. Watching you live every Saturday. God bless, Tabi, from Mila Bigkas. Salamat, Madam Mila Bigkas, ang ating regular na panood dito sa ating Facebook Live. At also sa ating regular viewer kay Jean Blanquisa, watching po. At good afternoon from Lauherta, Crisel.
So sana po nakapagbigay tayo ng dagdag kaalaman sa inyo sa ating programa sa hapong ito. At nakatulong po tayo sa pagpapalawak ng ating mga kaalaman sa usaping legal. Samahan niyo po kami lagi sa aming programa sa mga susunod pang mga episode. Patuloy tayong magbibigay ng dagdag na kaalaman sa usaping legal. So, magandang hapon po uli. At ito po si Attorney Randy Blanza na laging nagsasabing legal sana.